Kahapon nga dahil napilad ako sa araw kaya ako'y sobrang nangitim na. Kaya pag uwi ko sa bahay ay agad kong tinanong yung kapatid ko kung yung kapugyan ko ba ay nabawasan. Sabi niya, hindi naman, mukha pa daw nga ang nadagdagan yung aking kagwapuhan. Yun pala ay magpapahatid sa akin kinabukasan. Dahil ako ay nabulan na naman, kinaumagahan ako ay gumising na maaga para ihatid siya sa pantalan ng Manggiso. At pagkatid ko sa kanya ay dumiretso na ako sa aming simbahan dahil ako ay may inalis na kahoy doon sa harap. Nang maalis ko na yung kahoy ay agad-agad na ako umuwi para tapusin itong aking kubo. Dahil ito nga ay hindi ko natapos kahapon yung bubong, ngayon ay tatapusin ko na. Nilagyan ko na ng angkob at kinamplete ko na rin yung pako. At yung mga pinako ko ay nilagyan ko na rin ng bulkasil para siguradong hindi na tumulo. At nang okay na nga ang bubong ay dito naman ako sa dingding. Naglagay na ako ng skeleton dito sa pangatlong side ng aking ginagawang kubo. Mabagal nga ang pagtrabaho ko ngayon dahil merong nagbibideo okay dito sa campsite. Kaya kailangan asukasuhin. Kaya yung aking pagtatrabaho ay bitin-bitin. Pero okay pa rin naman dahil habang nagtatrabaho ako dito sa aking kubo ay naasikaso ko pa rin sila. Ang sunod ko na nga ginawa itong harap ng kubo. Dito kasi maglalagay ako ng pinto at maliit na bintana. Habang nga ako ay nagagawa, dumating si mama at tinulungan niya ako maghawak sa dulo habang ako ay nagpapako sa kabila. Meron ding nagsasabi na itong ginagawa ko daw na kubo ay mainit dahil yero nga ang aking bubong. Dito kasi sa amin mapresko ang kapaligiran pero kung masubukan ko talaga na ito ay mainit, gagawin ko na lang ito ng paraan. Ang solusyon dito ay lagyan ng kisame sa loob. Meron naman sana kami sariling nipa, kaya lang mabagal ako gumawa. Saka mabilis masira, halos 2 taon lang ay papalit ka na naman. Dahil nga natapos na ako maglagay ng skeleton, ngayon ay magdidingding na ako. Wala akong gamit sa pagtabas ng hardeplex tulad ng grinder. Ang ginagamit ko lang ay pako. Nilalagyan ko lang ng guide, then ginugitan ko ng pako, then binabalugtod ko. At yun, napuputol na. Di ba nakatipid na sa grinder? Sa pako, sigurado pa na safe ka. At habang ako ay nagagawa, ay dumating naman si mama at si ate. Meron silang dalang kape at tinapay na aking meriendahan. Pagkatapos ko magmerienda ay dito naman ako naglagay ng dingding sa may harap. Ako naman ay natutuwa dahil pangatlong araw ko pa lang ngayon ay itong aking kubo ay matatapos na. Siguro kung hindi ako naabala, buong maghapon ako nagtatrabaho ay siguro ngayon tapos ko na itong madingdingan at baka may pinto na. Pero ganun pa man, okay pa rin naman dahil kahit papano, malapit ko na rin matapos ito. Kailangan madaliin dahil meron na namang paparating na bagyo. Dahil nga malapit na naman dumilim ngayong araw kaya tumigil na muna ako sa pagtatrabaho. At ito na yung itsura niya. Sana bukas yung dingding ay matapos ko na.